Hingi lang po ako ng advice sa nangyari po sa buhay ko po ngayon. Kasi po, medyo sunod-sunod po kasi yung problema. Nararamdaman ko po, saka nararanasan. Paano kasi po nung last year po namatay po yung first baby ko. Nagkasakit po kasi siya ng puso. Tapos po kasi yun, miracle baby ko po kasi baby ko, may sakit po ko sa matres. Tapos bigla po ako nabuntis. And then 2 months lang po kasi tinagaling niya sa mundo. Nawala rin po siya. Tapos yung second problem ko po kasi yung sa mama. Iniwan niya po kasi kami. Iniwan niya po yung 3 maliit ko na kapatid sa akin. Tapos ako po ngayon yung bumubuhay. Tapos nito pong uli, mother, may na-diagnose po ako may diabetes and hypertension. Tapos nag-maintenance na po ako ng gamot. Bigat lang kasi po, Father. Ang dami pong problema ang pinagdadaanan, financial. Tapos sa family ko. Tapos yun po, may sakit pa po ako. Hihingi lang po sana ako ng advice po, Father, para lumawag-luwag lang po yung nararamdaman ko. Salamat. Maraming salamat po sa pagbubukas ng inyong problema. Kami po ay nakikiramay sa inyo. But the first thing that I want you to remember, and I want you to keep on repeating this, say to yourself, you are strong. Unang-una po yun. Pag tayo ay binibigyan ng mga problema ng Diyos, at minsan pag sunod-sunod ng mga pagsubok at problema, naniniwala pa rin siya na tayo ay malakas, tayo ay matatag. Bakit masasabi natin na tayo ay malakas, kayo ay matatag, malakas? Kasi gawa kayo ng Diyos, galing kayo sa Diyos. Gagawa ba ng isang nilalang ng Diyos, ang Diyos na mahina? Nung ginawa tayo ng Diyos, anong sinabi ng Panginoon? We are very good. Kaya nga, hinahayaan minsan ng Diyos na maranasan natin ang mga pagsubok. Kasi nagtitiwala siya, nakakayanin natin that we are very good in the eyes of God. Remember that you are strong kahit na may sakit kayo. At yung paniniwalang yon, magbibigay din sa inyo ng lakas. Dahil pag iniisip mo na hindi mo na kaya, manghihina ka na mahina ka, yan ang lalong magbibigay sa iyo ng sakit. Yan ang magbibigay sa iyo ng bigat sa isip, sa iyong damdamin. Kaya nga, your belief will give you strength. Your good belief will give you strength and life once again. Believe in yourself because God believes in you. Maniwala ka. Kaya mo. Magpakatatag ka. Malakas ka. Dahil sabihin mo, meron bang nilalang? Meron bang ginawa ang Diyos na mahina? Wala. Bakit nagiging mahina tayo? Dahil pinapasukan lang tayo ng masama. Pabayaan mo yung mga masamang nangyayari sa iyong buhay. Pero buksan mo sarili mo palagi sa banal na Espiritu, sa grasya ng Diyos. Ngayon, pag talagang hindi mo na kaya, say this second thing. This second belief will save you. God is stronger. Oo, ginawa ka ng Diyos na mabuti, malakas. Pero pag gusto mo nang sumuko, naiintindihan na, nauunawaan ng Diyos yun. Pero huwag kang titigil na, huwag kang bibitaw sa Kanya. At pag hindi mo maiwasan na bumitaw ka sa Kanya, sumigaw ka lang sa panalangin mo, sabihin mo, Panginoon, naniniwala ko, nagtitiwala ko sa iyo, mas malakas ka. And remember that always, God is very strong. God is the strongest. Siyang pinakamalakas. Lahat tayo ay dadaan sa pagsubok. At iba-iba po ang ating mga pagsubok. Kayo ay nasa sarili niyong pagsubok ngayon. Pero huwag niyo din kakalimutan na hindi tayo hahayaan ng Diyos sumarap sa pagsubok na hindi tayo pinagpapala at binibindisyonan. God will not allow you to be tested without you being blessed. So let that be your third belief. I am still blessed by God despite of my many problems. Kung maaalala niyo po ang kwento ni Adan at ni Eva, oo, napaalis sila sa paraiso. Pero bago sila tinaboy ng ating Panginoon, tingnan niyo ang awa ng Panginoon. Gumawa ng damit
ang Diyos para sa kanila. See that, look at that. Sila ay may parusa na kailangan maranasan. Binigyan sila ng parusa. Pero doon sa gitna ng kanilang pagdurusa, hindi sila pinabayaan ng Diyos na mag-isa. Meron pa rin silang proteksyon kahit na paano. Kaya nga, huwag kayong mag-alala. Yun lang ang sakripisyo ng ating Panginoon sa krus, sobra-sobra na. Kung minsan mararamdaman mo na parang ang buong mundo ay pasan mo, tandaan mo na nauna ang ating Panginoong Jesucristo sa iyo. Marami din siyang naranasan, sunod-sunod na hirap, nagdusa din siya. Kaya nga, kumapit po kayo sa krus ng ating Panginoong Jesucristo. Makakaraos din kayo. Lilipas din yan. Malalampasan nyo yan. Sa lakas at grasya na pinagkaloob ng Diyos sa inyo at sa lakas at grasya na palaging ibibigay ng Diyos sa inyo. So say, you are strong, God is stronger, and you are blessed despite of your problems.